Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong tasa reading, alamin natin kung ano yung masasagap natin na energy para sa mga Earth Signs. Mag-ingat sa dala ng hangin na magiging sanhi ng allergy at saka ingat din sa sunog. May kakulangan man tulad ng dati, mag-imbak ng tubig. May tao ka ring tutulungan sa panahon ng disaster or taghirap. Maging aware sa mga nangyayari sa paligid. At saka yung tinulong mo, maibabalik sa iyo. Yung mga tao sa paligid mo ay sobrang mag-aalala. Mawawala yung self-confidence. Kahit isa ka sa nakakaramdam nito, ay kailangan mong wag pa-apekto. May mga sitwasyon sa buhay mo na tinutulungan ka ng guide mo or ng langit. Sa kabila ng iba't ibang sitwasyon na magaganap or mangyayari sa buhay mo, ay may positibong or pag-asa na mangyayari. Magkakaroon ng patuloy na magandang kita at saka yung ilan sa inyo magkakaroon ng extra na income. At sa panahon na ikaw naman yung nangangailangan ng tulong, huwag kang mahiyang magsabi sa kapwa mo. Para sa ilan na nagkakaroon ng problema, makakapagsimula ka muli ng positibo. Lahat tayo may misyon sa mundo kung bakit tayo nabuhay. At ito yung misyon ng ilang Earth Signs. Na may mga person na nagkaroon na ng second life at saka yung natataka ka bakit ikaw yung sinuswerte at kailangan tumulong. Ito yung calling mo. Kaya magtataka ka bakit ang daming trials na sinusubok yung pasensya mo, yung moods mo. At kung maka-Diyos ka, hindi mo ito ko-questionin. May mga biglaang milagrong dumarating sa buhay mo. At marami ka pang dapat tulungan. Hindi man disaster, mga personal issues. Huwag mong isipin na wala nang milagrong nangyayari sa buhay mo kasi marami pang darating at malakas yung backer mo. Wala kang kapa katulad ni Superman or Supergirl, pero ito yung mission mo, yung tumulong sa kapwa. Maraming magaganap sa mundo natin na marami kang matututunan patungkol man ito sa karir mo, sa negosyo mo, sa panahon, or sa relasyon na iniingatan. Hindi ka nakangiti sa cup na ito. Marami kang misyon na gagawin. Magiging busy ka. Iaangat ka ni God sa mahirap na sitwasyon mo at saka meron ka ulit bagong sisimulan na mas positive at puno ng chances. Alamin naman natin ang advice ng mystical card. At saka, mamaya mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Patungkol sa karir mo or negosyo. Ito naman ang energy mula sa mystical cards. Kung ano man yung hinahanap mo sa panahon na nagkakagulo or hindi man ay matatagpuan mo. Tutulong ka din sa kapwa mo. Maibabalik yung nagawa mong katapangan. Meron ka rin matatanggap na mensahe na pwedeng shocking news at saka good news.
hindi mo man makontrol ang situation pero sisikapin mo pa rin na magawa yung best mo. Yung reading mo patungkol sa tao at kalikasan, panay pagtulong sa kapwa yung pinapakita. Alam nyo guys, para sa akin yung 2025, kahit hindi nahulaan kung ano yung mangyayari, nararamdaman nyo naman na mas lalong tumitindi yung baha, yung lindol, yung bagyo, yung tag-init. Kailangan nyo maghanda at saka magdasal. Mas maigi na yung ready ka kaysa sa biglaang dumating tapos hindi ka nakapaganda. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito nang nakuha nating energy para sa mga earth signs. 6 of Swords, 7 of Swords, Page of Swords, lahat naka-reverse. Itong sinasabi ng mga cards ay kailangan ng pag-iingat para hindi mangyari sa iyo. Kailangan mong makinig ng balita at saka maniwala ka kasi ang lugar nyo ay nasa danger. Kumbaga nasa high risk. Lindol, bagyo at pagbaha. Kahit naman hindi ka tarot reader or psychic, ay magagamit mo pa rin yung talas ng kutob mo at saka kaalaman. At saka may mga sitwasyon na mauuwi sa sakitan. Huwag mong hayaan na mangyari ito na masugatan ka. Maraming tao ang magiging mapanlinlang na akala mo mabuti pero mali yung intensyon sa iyo. May ilang person na magkakaroon ng trauma dahil sa disaster. May ilan sa inyo na favorable yung patungkol sa career pero kailangan mong magpalit ng trabaho. Ang ilan naman ay magkakaroon ng delay sa trabaho, pwedeng order sa negosyo mo o kaya yung hinihintay mong promotion, matagal darating. At ang advice ng card sa career o negosyo, kung meron ka mang nalaman, importante yung honesty. Kasi kung ililihim mo ito, malaking problema sa future, sa career mo o negosyo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na magpapakatotoo ka na sa sarili mo. Itong The Wheel of Fortune na nagsasabi na anuman yung nangyari sa buhay mo ay sisikapin mong malagpasan at saka magkakaroon ng progress at success sa buhay mo kasi i-embrace mo kung ano yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo. At para sa ilang single, kailangan ng pasensya at saka pangunawa sa person na kausap mo o nagkakagusto sa iyo. Ang ilan sa relationship, kung hindi ka satisfied sa nangyayari sa relasyon nyo, ito yung sabihin mo sa person mo. Kasi may ilang person na hindi makuha sa tingin yung person mo or hindi marunong makiramdam. Kaya kailangan mong sabihin. Knight of Pentacles, Four of Cups in reverse, King of Pentacles. May ilan sa inyo na nature lover ka or meron kang pag-aari yung pamilya mo ng lupain or may farm kayo. Hindi lang naman sa disaster na pang nature, kundi patungkol na rin sa buhay mo. Nararamdaman ng ilan sa inyo na merong mali sa sitwasyon mo. Maganda yung buhay mo, lalo na pagdating sa financial.
merong patuloy na income. Ang makakabawas sa'yo or dapat mong iwasan ay yung magpahiram ng financial kasi hindi ito mababalik sa'yo. Mas maigi na bigyan mo na lang sa kung ano yung makakaya mo kesa sa pahiramin, sasama yung loob mo. At pinapaunawa sa'yo ng mga cards na kailangan alamin mo yung temporary at saka panghabang buhay na kayamanan. Kaya kung mapapansin mo, mahirap yung buhay mo. Hindi dahil sa pinapahirapan ka ni God, kundi mayaman ka na sa langit. At kung sino yung mayaman dito, sinuswerte sa mga maling gawain, yun yung temporary na kayamanan. Marami na kasing nakakalimot na yung money, yun yung evil. Napaka-importante na meron kang sapat, pero busog naman yung damdamin mo sa panalangin at paniniwala. Tingnan mo, mapupunan yung mga pangangailangan mo at makukontento ka. Unawain mo yung mga mahirap na sitwasyon na nangyayari sa'yo para mauunawaan mo din yung kapwa mo. Itong The Hermit ang nagsasabi na naka-align yung priorities mo at saka paniniwala mo. May mga bago ka rin na madidiskubre sa sarili mo, pwedeng hobby o kaya passion. Para sa ilang single, huwag mong ihiwalay yung sarili mo sa ibang tao. Mas makakabuti na marami kang kaibigan na para ma-enjoy mo yung pagiging single mo. Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng trials ang relasyon nyo ng person mo. Kaya ang ilan sa inyo, biglaan na lang kayong hindi nagpansinan. Meron ding person na hindi mo kasi sinasabi yung nangyayari sa'yo dahil sa nauuna yung emosyon mo or galit. I-set aside yung emosyon. Kailangan nyo mag-usap para makaiwas na sa misunderstanding. Knight of Swords in reverse, the Moon, Six of Pentacles. Kung sa mga naunang cards, meron ka nang napansin na mali, pinapakita rito na ang ilan sa inyo ang nagiging problema. Ang pinagmumulan ay kaibigan mo or person mo. May ilan kasi sa inyo na sobrang mapagbigay at ito yung nakikitaan na weakness mo, kumbaga naaabuso. Para sa kalusugan, mag-ingat sa aksidente. Meron kasing reckless driver na mabilis magpatakbo. Kaya mag-ingat. At saka may ilan din sa inyo na merong seryosong sakit. At mahal yung treatment na kinakailangan. Nakatatlong cards ka na merong tutulong sa iyo. Na para mapabilis yung recovery mo or matugunan yung pangangailangan mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na huwag kang maniwala sa matatamis na salita. Pero may bagong person na darating sa buhay mo na ipapakilala sa iyo. Pero wala pang love na magaganap, pero magiging close kayo. Tutulungan ka rin ng friends mo. Itong The Emperor, yung pagiging leader mo or ikaw mismo yung charge sa bawat situation ang mas magpapalapit sa iyo sa goal mo.
Sa tagumpay na makakamit mo, huwag mong kalimutan yung mga taong sumuporta sa'yo at nagtiwala. Maganda yung mga cards mo, successful yung buhay mo, pero hindi ito mananatili sa'yo kasi itutulong mo or marami kang pangangailangan na dapat punan. Para sa ilan, kahit na hindi mo maintindihan yung person mo sa matagal niyong pagsasama, pero yung relationship nyo ay mababalik sa dati na may balanse, equality at harmony. Mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no patungkol sa karir mo or negosyo. Ulit-ulitin mo lang sa isip mo yung tanong mo. Ang sagot ay no. Kung bakit no, alamin natin yung dahilan. At kapag hindi maganda yung dating ng negosyo mo or career, ay huwag mo itong masyadong damdamin. May maganda itong dahilan. Mahirap talagang maintindihan yung plano ni God, pero kailangan mong sumunod kasi ito yung mas makakatulong at makakabuti sa iyo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Kung bakit no ang sagot? Kasi meron pang mas magandang darating pagkatapos ng taon na ito or sa mga susunod pang taon. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo. Maging open sa mga possibilities at saka mas damihan mo yung kaibigan mo. Kaya sa susunod na taon or sa mga susunod na taon, magaganap yung patungkol sa karir mo or negosyo kasi kailangan mo munang matutunan yung iba pang dapat dumating sa buhay mo. Kailangan mo na ng improvement. Kasi hindi naman masasayang yung paghihintay mo o kaya yung pagsusumikap. Kasi matatamo mo yung prosperity at saka abundance, kasaganaan na matagal mo nang gustong makamit or hinihintay. Yung darating sa'yo ay mas higit pa sa inaasahan mo. Magkaroon man ng delay, huwag itong ikalungkot. More prayer, more power. God bless us all.